Hi guys! Welcome back to my channel and I'm Jane. So for today's video, actually wala naman tayo masyadong video talaga ngayon. Ano lang, nakahiga lang kami sa sofa with Aaron. I-share ko lang pala sa inyo guys kung paano kami nagkakilala ni Aaron, yung love story namin. Actually guys, that time when I met Aaron, nandun ako sa process of healing from my past relationship. He's also an American from Texas. So, hindi ko alam, siguro thankful na rin ako at hindi kami nagkatuluyan. Kasi sa attitude, kung i-compare ko, ibang-iba talaga sila doon sa isa at sa kay Aaron ngayon. Oo, nasaktan ako noon. Grabe yung iyak ko noon kasi hindi ko akalain na ganun mangyayari sa aming dalawa kasi nagkita din kami guys sa Taiwan noon. Yung akala ko ay siya na yung binigay ni Lord para sa akin. Yung pinipray ko na, sana Lord, bigyan mo ako ng lalaking mamahalin ako habang buhay. At siya na rin yung makakasama ko habang buhay. Kasi tumatanda na rin kasi ako guys. I'm almost 35 years old na. So, that time, nasa stage na talaga ako, yung parang nagmamadali na ako, kailangan ko na mag-asawa, anong petsa na, may expired na yung ano ko, alam mo na, yung ganyan. Parang, yung feeling mo na nape-pressure ka na sa buhay mo, ganyan na ganyan guys, pag nasa 30s ka na, tapos single ka pa rin. Ewan ko, marami din sigurong nakarelate niyan. But, that was my big mistake, yung nangyari na yon. Kasi, sabi nila, naniwala kasi ako sa sabi nila na kung yung foreigner ay nagbigay ng time, effort para mag-travel at makipagkita sa iyo, ibig sabihin seryoso siya. So, yun yung naisip ko at nagkita nga kami nun. Pero lahat is baliktad. Hindi nag-workout yung relationship namin guys after naming magkita. Nagkaroon pa kami ng communication mga 2 to 3 weeks. Then, after nun, parang nag-iba na yung pakikitungo niya sa akin. May konting red flags sa status ng relationship niya. So, para sa akin kasi nun, kasi first time ko parang binaliwala ko lang kasi ang nasa isip ko kasi, pupunta siya, seryoso siya, parang ganon yung nasa maisip ko. That time kasi guys, hindi pa talaga siya nakapag-file ng divorce nun sa ex niya. Actually, sabi niya, nagpa-file na siya, pero lagi ko siyang tinatanong, pina-follow up regarding doon, tapos marami siyang alibay or ganyan, tapos meron din kasi siyang anak. Basta yung buhay niya is very complicated talaga. Meron akong, madalas hindi kami magkakasundo about dun sa anak niya kasi ganito, ganyan, basta parang maraming dahilan. Kaya, pang isa din yun sa mga naiisip ko. Kaya, nag-decide na rin ako na, sige, tapusin na natin to. Ayaw ko ng ganitong setup ng relasyon. Yung nai-stress ako, yung naguguluhan ako, hindi clear, hindi klaro yung setup ng buhay niya. At, naghiwalay kami nun. Yes, masasabi ko, naging thankful ako na naghiwalay kami at nakilala ko si Aaron. Lahat na wini-wish ko, yung dreams ko na sana makahanap ako ng lalaki na mamahalin ako ng tunay, may tiwala at respeto siya sa akin, open siya sa buhay niya, family niya, personal life niya, sa lahat ng bagay, open siya sa akin. Feeling ko, tinupad naman ni God yung hinihiling ko sa kanya. Although, LDR pa rin kami ngayon ni Aaron kasi syempre marami pang mga kailangan dapat asikasuhin. Nagpa-process na kami ngayon ng fiancé visa ko para makuha na niya agad ako at magkasama na kami agad sa US. And hopefully, successful lahat. After ng 1 month na pagiging heartbroken ko guys, nakilala ko si Aaron. Ang bilis nang dumating sa buhay ko. Ewan ko siguro, binigay siguro yan ni God para mag-heal na yung sugat sa puso na nararamdaman ko. Diyos. Pero yes, thankful ako at masaya ako sa estado ng relationship namin ngayon ni Aaron. So guys, kung nabigo ko sa unang pagkakataon, don't give up. Try and try until you succeed, sabi nga nila, diba? At magbubunga din yan yung lahat ng mga wini-wish mo, pinipray mo sa buhay. Huwag lang tayo magpa-scam at maraming manluloko sa online dating apps. Kailangan kilatisin talaga natin ng maayos yung tao. Okay lang yan, kahit
kahit magkita man kayo or nag-break up, something like that, basta wag ka lang mapirahan or money involved. Never na never talaga, guys. Si Aaron, guys, ay dumaan din yan sa pagkabigo sa buhay. Kaya siguro naging destiny kaming dalawa. So we decided to share our story in YouTube and start a new life together.